So, type tayo dito, what is Nyok software? Then, ang gagawin natin, paulit-ulit natin i-click itong research na icon kung magbago-bago ba ang ilagay niya dito. So, sa ngayon, habang nag-research tayo, what is Nyok software? Ito yung lumalabas. So, itong information is galing to sa Google AI mode kasi sa itaas pero nakalagay na AI overview. Ibig sabihin na itong nakalagay dito sa ibaba niya ay galing talaga to sa Google AI mode. Then dito, ang nakalagay dito is walang nakalagay na industry standard. Hindi katulad sa video ko kagahapon habang nag-type ako what is Nyok software. Ang nakalagay doon na information is meron nakalagay na industry standard. Then dito sa ni-research ko ngayon is walang nakalagay na industry standard dito sa nakalagay sa ngayon. So talagang magbago-bago talaga siya, no? Then ngayon patunayan ko sa inyo yan na magbago-bago talaga yan. So try kong i-click ulit itong research na icon. Magbago-bago talaga yan. So yan, i-click natin yung research. Okay, alright. So ito na video is part 24 na ito na video. So ngayong September 29, 2025. So pag-usapan ko dito yung natopic ko sa video ko kagahapon, yung tungkol sa Google AI mode. And doon sa part nga nag-research ako what is Nyok software. Then may lumalabas doon na information. Then dito klaruhin ko lang ng maayos dito kasi baka sabihin nila nga sinungaling ako. Kasi maring ang nakikita doon sa akin habang nag-research ako what is Nyok software. Din sila kung susubukan nila mag-research din ng what is Nyok software is maaring iba yung lalabas sa kanila doon, hindi katulad sa akin kasi ibang wording ang nakalagay doon sa kanila pero parehas lang ng ibig sabihin. Pero sinabi ko naman doon sa video ko kagahapon na magbago-bago ang ilagay sa Google AI mode kapag ang research natin maraming nakalagay na impormasyon sa internet. Pero sa video ko kagahapon hindi ko lang pinakita yung magbago-bago ang ilagay niya ng wording kasi hindi ko clinic yung icon na research paulit-ulit sa video ko kagahapon. Pero ngayon na video ipakita ko sa inyo yan ngayon na magbago-bago talaga yung wording na ilagay dyan kapag i-click natin paulit-ulit yung research na icon kapag yung ni-research natin is maraming nakalagay na impormasyon sa internet. So type tayo dito what is Nyok software. Then ang gagawin natin paulit-ulit natin i-click itong research na icon kung magbago-bago ba ang ilagay niya dito. So sa ngayon habang nag-research tayo what is Nyok software, ito yung lumalabas. So itong information is galing to sa Google AI mode kasi sa itaas meron nakalagay na AI overview. Ibig sabihin na itong nakalagay dito sa ibaba niya ay galing talaga to sa Google AI mode. Then dito, ang nakalagay dito is walang nakalagay na industry standard. Hindi katulad sa video ko kagahapon habang nag-type ako what is Nyok software. Ang nakalagay doon na information is meron nakalagay na industry standard. Then dito sa ni-research ko ngayon is walang nakalagay na industry standard dito sa nakalagay sa ngayon. So talagang magbago-bago talaga siya, no? Then ngayon patunayan ko sa inyo yan na magbago-bago talaga yan. So try kong i-click ulit itong research na icon. Magbago-bago talaga yan. So yan, i-click natin yung research na icon. So yan, ang nangyari hindi siya nagbago. Pero hindi ibig sabihin dyan pag first click natin sa research na icon, kapag hindi siya magbago ay hindi talaga siya magbago. Actually, in-explain ko na yan sa part 22 na video na kailangan, ang gagawin lang natin para magbago siya is kailangan paulit-ulit i-click natin itong research na icon. Mga 10 beses i-click natin paulit-ulit itong icon na research or mga 20 beses i-click niyo yung research na icon. Kung hindi pa rin siya magbago, i-X niyo yung browser tapos i-open ulit ng browser then type ulit what is Nyok software. Magbabago din yan kasi ang dahilan bakit magbabago yan kasi hindi lang isa yung impormasyon nga nakalagay sa internet tungkol sa topic na what is Nyok software. Kaya yun namang impormasyon na yun is magpalit yun na ilagay sa Google AI mode kapag palit ulit natin i-click yung research na icon. Ganun yun. Ngayon try natin i-click ulit yung research na icon kung magbago na ba ito. So yan, i-click natin ulit. So yan, nagbago na siya. Pero napansin ko lang dito yung picture nga nakalagay sa kilid ay hindi siya nagbago. Pero yung wording is nagbago na. Then ngayon, i-click naman natin ulit yung research na icon. So yan, nagbago naman siya. Nawala na yung nakalagay na industry standard. Pero yung picture na nasa kilid is hindi pa rin siya nagbago. Then ngayon, i-click naman natin ulit yung research na icon. So yan, nagbago na siya. Nalagyan na siya ng industry standard.
Then yung picture niya sa kilid is nagbago na siya. So based my investigation, no, ito lang dalawang impormasyon na to is magpalit-palit kapag mag-research tayo what is Nyok software. Pero iwan ko baka mayroon pang ibang impormasyon na magpalit-palit kapag paulit-ulit natin i-click ang research. Pero kapag ang i-type natin Nyok software, real or fake, then paulit-ulit natin i-click yung research, is talagang magbago-bago talaga siya. Magbago-bago yung wording na ilagay niya. Kasi maraming impormasyon nga nakalagay sa internet tungkol sa topic na Nyok software, real or fake. Anon? Actually, makikita yan sa video ko sa part 22 na nag-type ako sa Google Nyok software, real or fake. Then paulit-ulit ko click yung research na icon, is talagang nagbabago yung wording na ilagay niya habang pa ulit-ulit ko click yung research na icon. So makikita yan sa video ko sa part 22. So para maintindihan ninyo ng mabuti ang ibig sabihin ko dito, so pakiusap panoorin ninyo yung part 22 na video para hindi kayo mamaling akala. Anon. Pero hindi ko ma-sure kung accurate ba siya 100% yung Google AI mode na madidetect niya lahat ng impormasyon na nakalagay sa internet. Example, type ka what is Nyok software. Example, yan na impormasyon tungkol sa topic what is Nyok software. 10 nga impormasyon dyan nga nakalagay sa internet, din hindi ko sure na yung 10 na yan na impormasyon nga nakalagay sa internet is madidetect yan lahat ng Google AI mode. Kasi kapag madidetect yan lahat ng impormasyon sa Google AI mode, yan na 10 impormasyon tungkol sa topic na what is Nyok software, pag i-click mo yung paulit-ulit yung research na icon, is magbago-bago yung wording na ilagay doon kasi yung 10 impormasyon na nandun sa internet is magpalit-palit yun na ilagay sa Google AI mode, kaya magbago-bago yung wording. Katulad sa pag i-type mo yung Nyok software, real or fake, marami siyang impormasyon nga nakalagay sa internet, kaya pag paulit-ulit mo i-click yung research na icon, is magpalit-palit yung wording na ilagay niya kasi yung nakalagay sa internet na mga impormasyon tungkol sa topic na Nyok software, real or fake, is palit-palit yung lahat na ilagay sa Google AI mode kapag i-click niyo palit-ulit yung research na icon. Pero masigurado ko na accurate talaga yung ilalabas na impormasyon sa Google AI. Legit talaga, hindi fake. Din iwan ko soon, baka babaguhin na yung sistema sa Google, hindi na magbago-bago na ganito. Then take note lang, doon sa video ko kagahapon, may ni-research ako doon na what is Adobe After Effects. Then nakalagay doon sa impormasyon na yung Adobe After Effects ginagamit sa television, sa movie, ganon. Then baka mayroong tao na sasabihin niya na naging tanga daw ako sa video ko kagahapon kasi ang mga ibig sabihin ko daw sa mga video ko na yung Adobe After Effects daw ay hindi daw ginagamit sa paggawa ng movie sa Hollywood o sa paggawa ng movie. Then ni-research ko kagahapon sa Google AI mode, nag-type ako what is Adobe After Effects. Lumalabas doon na impormasyon na ang Adobe After Effects ginagamit sa paggawa ng movie. Then sabihin nila na nagmukhala daw akong tanga sa video ko kagahapon. Pero nais ko lang klaruhin kasi ang ibig sabihin ko dito sa mga video ko na yung Nyok na software, siya yung ginagamit para sa paggawa ng high-end VFX compositing, na yung mahihirap na compositing, na yung mga hard na compositing. Nyok ang ginagamit niya na software doon sa mga big budget movie. Pero hindi ibig sabihin dyan na yung Adobe After Effects ay hindi siya ginagamit sa mga Hollywood movie or hindi siya ginagamit sa paggawa ng movie. So kung sa mga big budget movie, sa Hollywood movie, yung Adobe After Effects na software, ginagamit siya for motion graphics at sa mga simple VFX compositing lang. Ganon. Kaya ginagamit pa rin sa Hollywood yung Adobe After Effects. Din ang Adobe After Effects, ginagamit siya sa VFX compositing sa mga movie sa Hollywood na mga low budget lang, na yung effects is simple lang at kunti lang yung effects. So kaya't anong mang makikita natin dyan na Hollywood movie, na yun na Hollywood movie is ang effects is kunti lang, tapos ang effects ay hindi masyadong mahirap, ang ginagamit dyan na compositing software is Adobe After Effects. Tandaan nyo yan. Kaya't yung Adobe After Effects ginagamit din siya sa Hollywood, lalong-lalo na sa mga Hollywood movie na low budget noon. Pero sa mga big budget movie na yung mga effects is mahihirap, na talagang mga hard na effects, ang ginagamit dyan na compositing software is Nyok talaga na software. Kasi ang Nyok na software na design for high-end effects compositing. Anon. So yan yung pinupunto ko sa video ko. So okay, right. So adhere na ko na yung humanuning video. Ako sang isulti ang akong address. So by the way, ang akong address Distrito Punta, Nasipit, Agusan del Norte, 8602 Caraga, Region 13, Mindanao. So kanang 8602 muna siya ang Nasipit yung code. Kaya kini nga mong lugar, ang pangalan Punta, din ang lungsod na mo dere, ang pangalan sa lungsod na mo dere Nasipit. Din ang Nasipit zip code 8602. Din ang mayor na mo dere si Rusco Plaza. Din ang balay na mo Atbang sa Punta Elementary School. Din ang silingan na mo sa balay na mo, ang among balay dikit Ilamanso
og dikit ila Robles. So muna ang silingan sa balay namo. So kung nawirduhan mo nganong gi-explain pa nako na, so aduna ko'y personal nga rason nganong kailangan na isulti pa nako ang akong address.